Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Happy November mga kababayan ko. Happy November. So, ito na naman. Aawayin nyo na naman ako pag may mga ganitong bagay. Ito ha, pakibasa mo ng disclaimer. I-post nyo muna. Di ba? I-post nyo to, then pag nabasa nyo na, di go na. Excuse me. Inuubo ako Ito no, kapag mga ganito ang pag-uusapan natin, ako, magsasabi lang ako kung ano yung objective observations ko. Kung hindi sapat sa inyo yon, ano nangyari dito sa damit ko? Ay, baliktad yata suot ko. Anyway, huwag nyo nang pansinin yun, ano. Diba? Buong araw, baliktad pala yung damit ko. Huwag nyo na isipin yun. Anyway, balik tayo dito, no. Ito, no, ang mga sasabihin ko, hanggat maaari, objective. Hanggat maaari. Ano ba yung mga objective na ibig ko sabihin objective. Pagka objective, iyon yung mga bagay na talagang ganon. 'Di ba? Hindi siya subjective. Hindi siya yung para sa akin ganito, para sa akin ganyan. 'Di ba? When you say subjective kasi, more on opinion based eh. Oo, nag-opinion din ako, pero as much as possible, doon tayo sa objective. At wag kayo magagalit sa akin pag nasasabi ko yung mga ganung bagay. 'Di ba? Hindi kayo magagalit sa akin. Now, kung hindi pa rin sapat sa inyo yung sinasabi ko dito, wag kayo maniwala sa akin. Ako na nagsasabi, wag kayo maniniwala sa akin. Pero dahil tiniis nyo akong pakinggan, wala kayong magagawa sa mga sasabihin ko dito. 'Di ba? Tiniis nyo akong pakinggan eh. Hindi ko naman pwede sabihin sa inyo, di wag nyo akong panoorin kasi right nyo yon eh, na panoorin nyo ako. Kaya lang pagka pinanood nyo ko, syempre, ang maririnig nyo dito sa vlog ko, yung mga ayaw nyo. Be ready. Kung kayo ay mapapaniwalain sa ganitong bagay, ready kayong ma-disappoint. 'Di ba? Pero ako na nagsasabi sa inyo para wala tayong away, huwag kayong maniwala sa akin. Okay na? Kasi sometimes aawayin ako eh na palaging palaging hindi totoo sa'yo. Ano gusto nyo? Palaging totoo sa akin? Naaway nyo ko dahil palaging hindi totoo sa akin, di ba? Anong gusto nyong lagi kong ayunan yung napapanood? Yun ba yung makakapagpaligaya sa inyo? I'm so sorry. Hindi ko layunin na maging maligaya kayo. Anyway, shoutout tayo, no? Drake Daily, hello. Sir PCCP Tech. Sir Julian Lakyan. Sir Rimerix. Nagka-Michelin star kaya yung Diwata Parisan. Haha. Aming ganun. Sir Jeffrey De Guzman, hello po. Ma'am Lynn Sudo. Oo nga, magto-29K na ako. Bilis ano? Sir Rapancel Elans. Hello po, sir. Sir Kinzel Uni. Hello po. Sir OB Flester. Hello. Shoutout boss, may reaction ba? Shoutout sir, baka mag-confirmation bias ka. Oo, lahat naman tayo may confirmation bias eh. Hindi naman mawawala yan, kahit ako din. Di ba? Sir Travis Herrera. Hello po. Sorry, Travis. Sabi ko Travis. Travis Herrera pala. Travis. Shout out. Ma'am Vivian Fernandez. Hello. Ma'am Angelica Canino. Sir Domingo Arador. Sir Bernard Kenneth Suerte Felipe from Iloilo. Sir Bon Jinx. Ma'am Eva Santos. Hello po. Sir Joban Gamyao, UPS. Hello. Ma'am or Sir Statia Naga. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello. Sir Joban Yap, hello. Drummer Tales, hello po. I-send mo nga sa akin yung link nito, yung baryo ng mga aswang.
Sige nga. Ma'am Hana Hombre, hello. Happy Grace Nick. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Sir Ranmes. Sino pa ba ang ano? Shoutout sa wife ni Sir Kinzel Uni. Si Ma'am Meiko. Hello po, Ma'am Meiko. Okay na shoutout ko na lahat. So proceed tayo dito sa main na pag-uusapan natin. So kababalagan sa isang bahay daw sa Davao City, huli sa CCTV daw. So panoorin nga natin 'to mga men. Ito ay sa 1PH. Palaisipan sa nakatira sa isang bahay sa Davao ang naranasan umano niyang kababalaghan na caught on cam. Tingin ng ilang nakapanood, poltergeist ang dahilan kaya may gumalaw sa gamit sa bahay at nag-iba ang kilos ng alaga nitong aso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yan Paredes. Pagka may kinalaman na yung aso, kasi hindi mo naman pwedeng pagsinungalingin yung aso 'di ba? 13. Saktong 2:50 'Di ba? Para sa akin medyo compelling 'yun, pero panoorin pa rin natin 'to. Bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. October 13, eksaktong 2:55 AM, nagbabasa pa ng mythology book si Mai Pampatulog. Pero nawala raw ang antok niya nang maramdaman ang mainit na hininga sa kanyang tenga, kahit wala naman siyang katabi. It wasn't like a whisper, it's like a breathing kasi wala naman akong narinig or what. Pero hininga lang siya na mainit. So ganon yung na-encounter ko. Sirbayan pa ito ng kakaibang kilos ng aso niyang si Peanut. She was roaming around, like following a scent. Kung saan yung may bumulong sa tenga ko, nandoon siya on that very spot. Unang beses daw Umikot yung aso wala namang ang ine-expect ko namang response ng aso nagkakakahol. Pero kahit wala namang nararamdaman, pwedeng maging ganun ang kilos ng aso Yung na-encounter ko. Sirbayan pa ito ng kakaibang kilos ng aso niyang Hindi si siya Peanut. kakaiba. She was roaming around, like following a scent. Kung saan yung may bumulong sa tenga ko, nandoon siya on that very spot. Unang beses daw niyang makitang ganito ang aso niya. Kaya, nireview niya ang CCTV footage sa sala at doon, may napansin siyang nagpakilabot sa kanya. Someone flicked the battle. Hindi ko talaga nakita yung battle that it was actually Saan? touched. Sa kanya, ang CCTV footage sa sala at doon, may Wait. Ulitin natin yung Ulitin natin. Ayokong sausawan muna. Panoorin natin ang buong buo. Para malinaw sa ating lahat. Kasi baka mamaya may magreklamo na na daldal ako ng daldal. Sige. Palaisipan sa nakatira sa isang bahay sa Davao ang naranasan umano niyang kababalaghan na caught on cam. Tingin ng ilang nakapanood, poltergeist ang dahilan kaya may gumalaw sa gamit sa bahay at nag-iba ang kilos ng alaga nitong aso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. October 13, eksaktong 2:55 AM, nagbabasa pa ng mythology book si Mai Pampatulog. Pero nawala raw ang antok niya nang maramdaman ang mainit na hininga sa kanyang tenga, kahit wala naman siyang katabi. It wasn't like a whisper, it's like a breathing kasi wala naman akong narinig or what. Pero hininga lang siya na mainit. So ganon yung na-encounter ko. Sirbayan pa ito ng kakaibang kilos ng aso niyang si Peanut. She was roaming around, like following a scent. Kung saan yung may bumulong sa tenga ko, nandoon siya on that very spot. Unang beses daw niyang makitang ganito ang aso niya. Kaya, nireview niya ang CCTV footage sa sala at doon, may napansin siyang nagpakilabot sa kanya. Someone flicked the battle. Hindi ko talaga nakita yung battle that it was actually touched by an entity or what. On that very instant na nangyari yon. Umani ng iba't ibang reaksyon ang video nang i-post niya online. Tingin ng iba, poltergeist o nanggugulong multo ang nagpagalaw sa bote. Napaisip tuloy si Mike kung posible ngang may nagparamdam sa kanya at
Naalala niya ang biniling gamit kamakailan. Ano naman ako nabili na sa Japan surplus na baul? Sa kalagitnaan ng aming interview, bigla namang napatigil si Mai. Did you hear that? May narinig po kayo? Sandali lang ha. May nagting, may tumunog. I don't know what was that. Kung anong narinig ni Mai, hindi naman ito na-capture sa aming recording. Hindi natin sa isang paranormal analyst ang nag-viral na video ni Mai. Wala naman tayo ditong nakikitang poltergeist activities. Katulad ng mga nasa comment and opinion ng mga viewer. Ang movement ng alcohol, masasabi ko na bumagsak lang siya in a simple way. Kung merong something na poltergeist spirit, yung movement nito hindi lang yung alcohol. Pusang bumabagsak lang ng simpleng pagbagsak. Minsan may Oo nga mga bagay naman. na May pinasasayaw point, sila. may point. Wala raw dapat ikatakot si Mai. Dahil pansin ng paranormal expert, madalas namang relax lang ang aso sa bahay. Oh. Kasi ito, Hindi katulad nung hindi katulad nung kwento na na kakaiba yung kilos, 'di ba? Hindi naman eh. Kasi ini-expect ko nung sinabing kakaiba ang kilos, yung tahol ang aso, 'di ba? Yun medyo compelling yun, pero wala eh. Normal naman yung ginagawa ng aso eh. kasi sila sa mga spirit. So makikita natin yung aso, relax lang naman siya. So dito ako nag-focus. Man spirit dito, posible na hindi naman Approve. ito harmful or hindi ito yung dangerous spirit na pwedeng manakit ng tao. Mga wandering spirit siguro, Hindi naman niya inaalis ang posibleng koneksyon ng mga nabiling surplus ni Mai. meron mga artifacts, may mga antique things, mga gamit na pwedeng naging connected sa witchcraft activity. Posibleng ginamit siya sa isang ritual, ceremony na pwedeng makapag-attract. Lalo na hindi natin alam kung saan talaga galing. Safe naman daw ang pagbili at paggamit sa mga ito. Pero ang dapat daw iwasan, Mga second hand na ginagamit sa mga lucky charm, pampaswerte, yung mga tinatawag nilang anting-anting. Ayan, so ito yung medyo may potential harm. may pangyayari sa paligid na hindi kayang paliwanag. Ang mahalaga, hindi tayo bibitiw sa ating paniniwala at pananampalataya. Mga kapatid, Mobile Journal, Just Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang naranasan ni Mai. Ito, wait lang ha. Dun muna tayo dito sa video. I agree dun sa dun sa paranormal expert nila, no. Kasi dito, men, ako madudahin ako eh. I'm so sorry kung may mabuburst na naman ang bubble kasi ang napapansin ko kasi dito pinipilit niya eh. 'Di ba unang-una, Ng alaga nitong aso. wait lang ha, Para tingnan bigyan natin ng yung balita, CCTV. Mobile Journal Jazz Paredes. October 13, eksaktong 2:55 a.m. Talagang sasaktuhin niya na mag-aalas 3 eh. 'Di ba? 2:55, 5 minutes na lang alas 3. Sa akin medyo yon, may something yon. Sa akin lang naman, no. Ngayon kung objective naman na 2:55, 'di ba? Pero yung behind kung bakit 2:55 nangyari. Well, pwede namang pero sa akin, no, alam mo na may patutunguhan ito. Then ito, no, may narinig siya na Sa padang mythology book, si Mai pampatulog. Pero nawala raw ang antok niya nang maramdaman tsaka pampatulog nagbabasa siya, pwede naman siya magbasa doon sa may kama. Ba't kailangan doon sa may CCTV ka magbabasa? Tanong lang ito. 'Di ba? Totoo naman, 'di ba? Mali ba ako? Pagpapaantok ka, doon ka sa may kama, magbabasa. Para pagka natulog ka, tuloy tulog ka na. Kasi, yan eh, let's say, sabi mo, inaantok ka na dyan, kailangan, unless kung dyan mo gustong matulog sa sala mo, di ba? Hindi naman bedroom yan eh. Di ba, men? Kung magpapatulog ka, kung magpapaantok ka, doon sa kwarto mo. At diyan ka pa magbabasa, napaka-uncomfortable magbasa yan. Para magpatulog. Diba? Then next, ang mainit na hininga sa kanyang tenga. yung sa mainit na hininga, hindi ko pwede. Malay mo, totoo naman naranasan niya yun eh. Wag nating sobrahan yung pagiging skeptic. Malay mo! Diba? Tanggapin natin yun. Ito yung susunod. Kahit wala naman siyang katabi. It wasn't like a whisper. It's like
Yeah, pwede yan, pwede. Kasi wala naman akong narinig or what. Pero hininga lang siya na mainit. Hmm. Oh, so ganon yung na-encounter ko. Sirbayan pa ito ng kakaibang kilos ng aso niyang si Peanut. Hindi kakaiba yung kilos ng aso eh. Ganyan talaga eh. Ang i-consider kong kakaibang kilos ng aso, no? Tignan mo naman yung aso. Hindi naman abnormal yung yung kilos ng aso. Nandoon siya on that very spot. Unang beses daw Ang ine-expect kong kakaiba, katulad doon sinabi ko, dapat tatahol, hindi mapakali, may kaaway, ginaganyan yung isang lugar na wala namang kahit sinong nandoon. 'Di ba? Ito, feeling ko ipinilit to eh. ang aso niya. Then Kaya, yung, nireview niya ang CCTV footage sa sala at doon, may napansin siyang nagpakilabot sa kanya. tsaka ito, no, yung sinabi niya na nireview niya yung CCTV daw, sa kanya lang napansin yung bote na gumalaw. CCTV footage sa sala at doon, may napansin siyang nagpakilabot sa kanya. Kasi feeling ko imposible hindi mo papansin yan sa CCTV pa na may nalaglag na ganyan. Unless kung talagang planuhin mong makapture sa CCTV yan. I-ano nga natin, i-ano natin. Someone Pero pwede rin yung sinabi nung paranormal expert na kanina, no, na due to gravity. Kasi supposed to be, if poltergeist nga, ang trajectory dapat ng, kung may puwersa man, na natutulak dyan, pwedeng pataas or malakas man lang sana. Di ba? Pero ito, someone flicked the bottle. Hindi ko nakita ba ng maayos? Yung pagkakabagsak niya, baka nga mamaya cause lang nung aso yon. Na, di ba sumusunod sa kanya yung aso? Ngayon yung aso, baka natabig itong lamesa na nag-cause ng vibration na nadamay itong... Kasi di ba pagka naano mo yung table, iingit yan table. Kasi wala nang sounds eh. Wala naman na tayo maririnig na sound eh. Pag naano mo yung table, iingit ng konti, magbabibrate yung bote ng alcohol na nasa edge na. Pwedeng ma-shake yun patumba. 'Di ba? Tama nga naman yung analyst na tinanong nila. Pwede na yan ay due to someone gravity. flicked the bottle. Hindi ko talaga nakita yung bottle that it was actually touched. Hindi, anong hindi mo nakita? 'Di ba? Nakita ka nga, kaya ka nga tumakbo dahil diyan sa bote na yan eh. 'Di ba? Tiningnan mo nga eh. Someone flicked the bottle. Tapos ito no? Hindi ko talaga nakita yung bottle that it was actually touched by an entity or what. On that very instant na nangyari yon. Umani ng iba't ibang reaksyon ang video nang i-post niya online. Tingin ng iba, poltergeist o nanggugulong multo ang nagpagalaw sa bote. Napaisip tuloy si Mike kung posible ngang may nagparamdam sa kanya at naalala niya ang biniling gamit kamakailan. Nung may naalala na siya, may binili siyang gamit, confirmation bias na yun. Kasi naghahanap na siya ng naghahanap na siya ng dahilan kung bakit nangyari yun sa kanya eh. 'Di ba? Ano ba ang confirmation bias? Para naman baka sabihin niyo daldal ako ng daldal ng confirmation bias eh. Confirmation bias. Ano ba meaning nito? 'Di ba? Ayan confirmation bias. The tendency to interpret new evidence as confirmation of one's existing beliefs or theories, 'di ba? Ini-interpret niya yung binili niyang dun sa surplus. Yun yung nagkukos. Na kung tutuusin,
ano lang yun eh, parang naghanap ka lang talaga ng dahilan eh. 'Di ba? For example, ano yung confirmation bias? Our dogs are better than cats. Into an online search engine, articles that argue in favor of dogs will appear first. Medyo malabo na ito. Pero ang confirmation bias, maghahanap ka ng reason para ma-confirm yung hinala mo. Ay, kaya ako ano dito, hunted dito kasi may binili nga ako. Wala naman tayong assurance yung ba talaga yung dahilan, yung binili mo na yon, kaya naging haunted ang lugar mo. 'Di ba? Don't get me wrong ha. Lahat po tayo kasi nakakaranas ng ganyan. Na-experience din natin yung confirm. Kahit ako. Normal sa ating bilang tao yan eh. Lalo na pag hindi natin alam ang reason ng isang bagay. Normal sa atin yan. Hindi nawawala sa atin yan. Baka mamaya isipin nyo, ikaw hindi ka nakakaranas ng confirmation bias. Nakakaranas din ako. Madalas pa nga eh. Lalo na pag nag-ghost hunting ako, madalas pa nga eh. Naalala niyo yung huling-huli ko, yung may narinig akong parang daga. 'Di ba? Ang unang inisip ko, kaboses ni Linyo. Yun pala, may nag-comment sa akin na paniki pala daw yun. Oh, plausible nga naman. 'Di ba? Pero dahil sa personal bias ko, 'di ba? Hindi ko na iisipin na may logical explanation doon. Kaya nga hangga't maaari yung mga video ko dinidisclaimeran ko na wala akong dinideklarang paranormal eh. Kasi kahit ako, prone din ako sa confirmation bias. Lahat tayo. Kaya nga kailangan ng may ibang titingin sa video mo eh. Kaya kahit kailan hindi totoo yung tayo lang ang makakapag-debunk sa ebidensya natin. Kagaguhan yun. Kasi ang mangyayari auditing eh. I-audit mo yung video eh. Kapag ikaw talaga ang gumawa nun, malamang magiging totoo para sa'yo yun, bias ka eh. Doon sa gagawin mo eh. 'Di ba? Kaya nga ang sino dito nagtatrabaho sa retail o kahit sa anong kumpanya, 'di ba pag may audit na mangyayari, galing taga-ibang department yung gagawa or galing third party, hindi pwedeng tayo ang mag-audit sa sarili natin. 'Di ba? O doon tayo sa doon sa pag-uusapan nila ni Joe Tarok. Jay Tarok pala, Joe Ang Tarok. mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang naranasan ni Mai kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Ikaw ba just kinilibutan ka? Yung nakita mo. Mas video. kinilimutan ako, Paps, nung nag-i-interview kami, bigla siyang may narinig na... May tumunog. Tama ko dyan, Kaya Paps. sabi niya, Na yun, ano lang yun. Eme lang yun. Naisipan ni Mai na i-post itong video niya. Base dun sa pag-uusap Naisipan niya i-post kasi mag-Halloween na. namin ni My Paps, no, mahilig daw talaga siya kasi mag-post ng mga content niya sa Vlogger pala. online. At syempre, isa tong unusual na pangyayari. So, ginusto niyang i-share online dahil parang gusto rin niyang magkaroon ng kahit papaanong linaw na merong makapag-explain sa kanya o Hindi eh. sa kanya ng assurance. Hindi siya naghahanap ng explanation eh. Buo na yung narrative niya eh. Nung pinost niya eh. Meron na nga agad siya nararamdaman, di ba? May naririnig na agad siya. Na tama ba yung nararamdaman niya. Dahil nga yung mga comments or yung mga ibang nakakita, posibleng matulungan siya sa kanyang katanungan, Paps. Just bago yung nangyari na yan, nakakaramdam o nakakakita ba talaga ng unusual itong si Mai? Ang totoo niyan, Paps, no, hindi dito sa bahay din na ito siya nakakaranas. Pero sa kanyang workplace at sa dati nilang tinitirahan na bahay. Dahil 5 months pa lang daw sila sa bahay na ito nakatira. Pero dun sa dati nilang tinitirhan ay nakakaramdam at nakakakita. Minsan nakakarinig din daw siya ng mga umiiyak na unusual. Talagang may mga experience na rin siya before, Paps. Yung tinitirhan nila condo ba o apartment, sunod-sunod ang lindol kamakailan. Hindi raw ba yun dahil doon kaya nalaglag yung bote? Isa rin yan sa tanong natin, Paps, no, dahil nga sa Davao City ito, nakalocate itong si Mai. At yung kanyang bahay, hindi naman condo, pero isang simple lang na apartment sa isang village doon sa Davao City. Noong mga panahon daw na yun ay hindi naman niya naramdaman kung lindol ba. Baka aftershock. Aftershock. Pero chinek din natin, parang wala naman tayong naitalang mga nararamdamang Hindi eh. Ano talaga eh. Hindi, pwede kasing nagmadali siya, no? Katulad doon sinabi ko kanina, nagmadali siya. Pero chinek Magkokos ng vibration yung sa sahig eh. Tapos yung natin, parang yung placement pa ng bote, kung titingnan mo, masyadong nasa edge siya. Kaya natandaan nyo, nangyari ang pag-fall na yan nung nagmadali siya. Ibig sabihin, nag-cause siya ng vibration nung tumayo siya.
Wala naman tayong naitalang mga Di ba yung sumadsad-sadsad yung paa niya sa sahig, ano tinan mo ha? Nung mga panahon daw na yun ay hindi naman Tama ha? Nung nagmadali siya, saka aftershock. bumagsak. Pero chinek din natin, parang wala naman tayong naitalang mga nararamdaman. Cause yun ng ano niya, araw nung na yun. Pero hindi rin natin iaalis yung posibilidad, Pops, na baka vibration yun ng pagtayo niya, tapos kasama niya pa yung aso. May mga naniniwalang poltergeist yun. Ano ba ang paliwanag dyan ng isang paranormal expert? ito kasing mga poltergeist, Pops, no? Ito daw yung mga spirits talaga na hindi sila originally human beings. Ang purpose to ng mga nilalang na ito ay para manakot or alisin yung faith or pananampalataya ng isang tao sa Panginoon. At ang kakayanan daw talaga nila, Pops, ay Di ba human beings ang poltergeist? Di ba ghost yun? Uri lang siya ng ghost. Paano hindi naging human beings? Tingnan natin. Saan napulot na hindi human beings ang poltergeist? Poltergeist. Kaya talagang wala dapat nagkiklaim ng paranormal expert Type of ghost or spirit. 'Di ba? Hindi naman ano. Anyway, kung 'yun ang sinabi ng expert sino ba naman ako, 'di ba? hindi lang magpabagsak. Kasi nakalagay dito binabasa ko, ang poltergeist type ng ghost or spirit. Ang ghost or spirit, 'di ba? It's either human 'yan or demonic, 'di ba? Kung sasabihin mong hindi siya human, kung saan niya kinuha 'yun, no? Kasi type ng ano 'yan ng Palutangin at pwede pa nilang ibato yung mga gamit. Kaya dun sa nangyari, Pops, na bumagsak na alcohol, posibleng mahinang spirito man lang daw kung spirito man ito, Pops. Ngunit hindi ito nasa level ng poltergeist, Pops. Oo, itong si May, madasalin pa man din, ano? Kaya nga, Pops, katoliko din kasi siya, Pops. So talagang naniniwala din siya sa mga, yun nga, yung mga rosary, gano'n. Madasalin talaga siya, Pops. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. idol 'yan si J Tarok 'Di ba? GMA 'yan dati, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.